Hello, hello. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ang inano ng Ama na para mag-facilitator sa umagang ito. Bagaman po wala ibinahagi sa akin tema. Para po ang mga pasyente na pinadala ng Ama dito sa dambanang ito ay magkaroon po ng kapahayagan na para may pahayag nila ang kahiwagaan at kadakilaan ng Ama na kung paano nga po ba sila nakadama sa lugar na dambanang ito. Bago po ako tumawag ng mag-share, tatawagin ko po muna nagdirawang ng kaarawan na si kapatid na Marlene para magpasalamat sa Ama. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod. Talaga pong napakabuti ng Ama sapagkat ayoko nga pong kumibo at ayoko pong malaman na kaarawan ko ngayon, subalit wala nga po palang malilihim sa Panginoon pagkat siya ang iyong nadadama. Ama, walang hanggang papurit pasasalamat po ngayon sa oras na ito, sa ipinagkaloob mo po sa aking bagong isang taon na dagdag sa aking buhay na subalit batid mo kung ano ang pinagdaanan ko na mga pagdalisay sa aking buhay. Subalit hindi po ako nawala ng pag-asa sa iyo. Ikaw pa rin po ang naghari at nanguna sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa regalo mong ipinagkaloob mo po sa akin sa kaarawan na ito. Hindi man po material o pinansyal na bagay, subalit ang ipinagkaloob mo po sa akin bilang maging isang hinirang mo sa dakong ito ay isang napakalaking biyaya na po at pagpapalang nakatab ko po ngayon sa aking kaarawan. Sapagkat noon nga po na hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon, pagdarating na po ang aking kaarawan, talaga pong hindi ko na po alam kung ano ang aking uun gagawin sapagkat bilang tao nga po ay ang naghahari ay ang mga makamundo. Subalit kanina po pagising ko pa lang po, sabi ko po sa Ama, Ama, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay mo ulit sa akin ang isang taon na hindi mo po ako pinabayaan sapagkat wala na po akong hinihiling sa iyo kung hindi puspusin mo po ako ng iyong espiritu mula ulo hanggang talampakan para wag na po akong mawalay sa iyo at makasunod po ako sa mga landasin mong matuwid na wala na po akong tanging tinatawagan kapag may dumarating pong pagsubok sa akin kung hindi siya lang po. Sapagkat alam ko po siya po ang kalahat-lahatan na makapagbibigay sa atin. Kaya nga po sabi po kanina ng aking mga anak, saan daw po ba kami pupunta? Hindi daw po ba kami lalabas? Sabi ko, nakalabas na tayo, sa baba tayo pupunta. Sapagkat ayoko na nga po maghari sa akin na yung makamundong gawain. Kundi ang pinananabigan ko po kanina habang ako po ay gumaganap sa aming tahanan bilang katauhan, ay matakatapos po ako kaagad at makatungo po ako dito sa dakong ito at dito po ako magdaos ng aking kaarawan sa pamamagitan ng pakikinig ko po ng mga mabubuting salita at na ilulwal po muli ng ating mahal na Apo Kunching ngayon sa oras na ito na siya po ang maging kalakasan ko ulit at maging katatagan po ng aking buhay habang ako'y nagbubuhay sa ibabaw ng lupa sapagkat talaga pong isinuko ko na po sa kanya na sabi ko po sa kanya, tanggalin na po niya ang hindi marapat at dapat kong ginagawa noong ako'y noong hindi ko pa po siya nakikilala sapagkat ayoko na nga pong bumalik sa dati ko pong gawain. Ang palagi ko pong hinahangad sa tuwina ay kung paano po ako makasunod at makatalima sa kanya sa pamamagitan po ng mga salita na naririnig ko po sa araw-araw at iyon po ay aking isinasabuhay. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, at happy birthday. Ngayon naman po, tatawag po tayo ng mga magbabahagi para
ipadama nila sa mga taong dito ang kahiwagaan at kadakilaan ng Ama kung paano po kayo nakadama sa Kanya. Tatawagin ko po ang isang tigasunod na hindi ko po kilala, pero lagi ko po siyang nakikita. Hayag may kahiwagaan. Hello po. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat po ako nandito sa inyong harapan. At uli po ako nagpapasalamat sa Ama sapagkat po natumugo sa Kanya ang karaunawan ko na ito. Pero po sumusuko Ama sapagkat po alam ko siya ang magpagaling sa akin ito. Bagamat po nahihirapan ako, pero po magpapatuloy ako sa aking pagdalo at pagganap dito sa balaan niyang dama na Ama. Ama, alam ko po na kayo ang magpagaling sa akin ito. Hirapan po akong gumalaw, hirapan po akong kumilos, pero hindi po ako nawala ng loob o nangamba, nagagaling. Pero nananalig po ako sa Kanya na siya pong tutulong sa akin. Pasensya na po kayo kung umiyak ako. Kasi nga po, naman ako sa mga. Kasi po, hindi po ako makatagal ng tayo talaga. Kung baga po, ako po sa dati kong buhay, marami akong kalukuhan na nagawa. Marami po akong, sa mga tuwid na salita po, katarantoduhan na ginawa ko. Kaya nga po, ito po ako ngayon, hirap na gumalaw, hirap akong kumilos. Bagamat po, ganon. Pero nananalig po ako sa Kanya na siya ang magpagaling sa akin. Dahil alam ko po na siya ang magbibigay sa akin ng kalakasan ng katawan, kagustuhan niya naman po na magiging ganito ako at pero hindi po ako nalambay at siya lang po tinawag ko noon. Noon po hindi po ako talaga nagpa-doktor. Bagamat po sinapit ko to, pero hindi po ako hindi po ako pumunta ng doktor. Dahil po, inisip ko po na ang Diyos ka ang nagbigay sa akin ito. Siya lang po rin ang gagawa nito ng kagalingan. Siya lang po ang pag-asa ko. Kaya po ako napunta rito sa dako na to. Palagi nga niyan lang po ako ni Kuya pinagtatawanan sa tuwing lalaki ako na tagilid o ano. Pero hindi ganun pa man po ng pangungutya ng iba. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, galing din po ako. Ang asawa ko rin po ay ganun din. Ayaw ng asawa ko na pumarito ako. Nabagat po. Hiraw na hiraw ako. Talaga ako. Ay, nakunin ako. Tulungan ako. Nakunin ako. Ganun pa man po. Sa kabila ng ng asawa ko pangungusya sa akin na pati ka mo kaya po. Pero sabi ko, paano ako gagaling ko hindi ako magtungo sa balandaman ako. Kasi lang ako ang daming paglaom ko, mag-asa ko sa buhay na gagaling ako. Sabi ko ng asawa ko, iba na walang katao lang din yun. Tao lang din yung maghilot, gano'n. Bahala na ka kung sino siya, ano man siya. Basta, naniniwala ako na may pagbabago sa buhay ko. Ngayon po, nakakapang ko na pa mag-isa ko pa ako.
natutuloy na rin. Minsan po tumutuloy na rin paunti-unti yung kamay ko. Nagagalaw ko na pag nakapagbihis na po akong mag-isa ngayon. Hindi na po ako sa kanila. Hindi na po ako umaasa sa asawa ko. Hindi na po ako umaasa sa mga anak ng asawa ko. Sapagkat po, nag-iisa lang po talaga ako rito eh. Kaya hindi na, malawin naman po ako rito. Pero hindi po ako nalulumbay. Galak na galak po ang puso ko sa kanya. Ama, ay niningulang po sa inyo, Ama na. Ito niyo ako magbalik, Ama. Nagawa ngayon. Kung ano po. Magsubok na naranasan ko, Ama. Kayo po sana ang magpatnubay sa akin. Lagi ko po hinihingi sa inyo na itulit lang ninyo pagbalik itong sarili ko. Maglilingkod pa ako sa inyong balaan naman, Ama. Hindi mo ako mawalay. At huwag niyo ako hayaan mawalay, Ama. Kaya pinagpasalamat ko sa Kanya. Pinupuri ko po ang Panginoon. Salamat po sa araw na to. At magandang umaga po muli sa inyong mga kapatid ko sa Espiritu. Sana po huwag tayo malumbay. Kahit po sinapit natin yung ganito. Kahit hirap pa tayo sa kalagayan ko. Nakikita naman po ninyo na hindi lingid sa inyong kalaman na gaganito ako. Pero sinapit ko pa po yung stroke. 35 lang po ako pero ganito nga po. Mag-36 pa ako sa June 12 pero ganun pa man po. Nagpapasalamat po rin ako sa Kanya dahil nga siya ang nagbigay buhay sa akin. Hindi man po ako sumapit ng pinadala po ako sa hospital doon sa San Luis. Hindi pa ako pumunta dahil nga po, sabi ko, kung ako pupunta, wala rin naman po akong mangyayari sa akin. Hindi po ako gagaling sa gamot. May maintenance nga po akong binibigay ng doktor. Pero simula po nagtungo ako rito, isang buwan na po na hindi ko iniinom yung maintenance na yon. Gaya ng sinabi ko po, nananalig po ako sa kanya na siya ang magpagaling sa akin. Kaya hindi ko na iniinom. Bagamat po, iniisip ko po, kung inumin ko yun, malalambot lang yung buto ko, tiyan ko, kakong ganun kaluluk, malalaki ko pong kapsul. Pero hindi po, nanalig po ako sa kanya na siya ang magpatnubay sa akin na hindi na sana tataas yung dugo ko at hindi na rin po sana babalik yung kolesterol ko, kakong ganun. Kaya siya po ang nakakalam sa aking buhay kung paano po niya ako dalhin dito. Araw-araw po ako narito pero hindi po ako natinag sa ng asawa ko. Sinasabi ng asawa ko na anong gagawin mo hanggang ngayon hindi ka gumagaling. Hindi po ako natinag. Sabi ko, hindi pa ngayon dahil baka kakulang at may kulang pa ako sa sarili kong pananalangin kako. Bagamat kako, hindi kako naman automatic na ibinibigay ng Diyos. Dahil baka nga, sabi ko, nasa sarili ko ang dahilan kung bakit ayaw pa ng Diyos. Kasi nga, sabi ng asawa ko, paniniwala ka na kasi po ng asawa ko, magic ang Diyos, may magic ang Diyos. Oo nga kako, totoo yun, pero baka kakulangan ko. Kaya ganun, maghintay ako kung kailan ipagkalob ng Diyos sa akin. Yun lang po. Maraming salamat po. Pinupurog ako, Ama. Salamat, mahal na kapatid. Ay, maraming salamat po, mahal na kapatid, kung paano mo po pinagsigawan ang kadakilaan ng Ama sa buhay mo. Panaligan niyo po lahat po ng minimithi niyo ay makakamtan niyo. Kung ano man po yung inaano ng kabiyak ng puso mo, ipagpasa Diyos mo po lahat. At batid na batid naman po ng Ama kung ano ang marapat at dapat gawin. Kaya lahat lang po tayo talagang lubos na manalig at magtiwala sa Ama. Na kung paano nga po sa bawat araw ang ating mahal na Apo Conching ay nag-aalay ng mga buting salita na sa bawat araw ay nagbibigay ng kalakasan at tibay ng ating pananalig at pananampalataya sa Ama. Ibigay po natin ang 100% na pagtitiwala sa Kanya. Higit po kayo ng mga may karamdaman. Sa totoo lang po kaming mga hinirang din na lingkod. Marami din po kaming mga ganyang dinaranas sa buhay. Subalit hindi po namin yung tinitingnan o hindi sumasakit ang aming damdamin. Dahil sa kalooban nga po ng Ama, siya ang naghahari sa aming isip at puso. Kung hindi nga po kami paghaharian ng Ama, hindi rin po kami makakatupad. Kaya po,
ang gawin po natin talaga ay ipaglaban ng Ama. Huwag po tayong matakot. Kaya po, mahal na mahal tayo ng Ama kahit anong oras po tayo lumapit sa Kanya, hindi tayo bibiguin. Muli po tatawag ako isang alagad. Tatawagin ko po ang aking kapatid na Irene Espanyol. Magandang umaga po mga mahal na kapatid. Wala pong ibinigay na tema ang ating mahal na facilitator. Nais ko na lamang pong magbalik tanaw dun sa mga panahong nawala ako dito. Almost 1 year din po akong nawala at napunta po ako sa ibang bansa. Subalit, araw-araw po ako nakamonitor sa panonood sa internet ng kaganapang ito. So, hindi rin po ako bali naliban. Kahapon po nandito po ako at meron pong isang kapatid na nagpahayag. Although siya po ay leader din ng isang samahan na kasamahan din po bali natin Kapatirang Divine Mercy. Subalit meron po silang ibang grupo. Subalit sa dinami-dami ng mga alagad na katulad ko rin, ngunit sa kanya ko palang nadinig yung mga salitang binitawan niya kahapon na although isa nga rin siyang leader, pero ipinagsigawan niya o ipinagmalaki niya kung ano ang kalahagahan ng ating mahal na Apo para sa ating lahat. Nawa po yung katulad niya na missionary din ay nakikita yung mga sakripisyong ginagawa ng ating mahal na Apo. Katulad na lamang po nitong mga nagdaang mahal na araw. Nawa po lahat tayo makakita o makita natin, madama natin yung ginagawa sa atin ng mahal na Apo bilang kinalugdan ng banal na Espiritu. Dahil kung siya po ay ordinaryong tao lang, hindi niya magagampanan ang ginawa niya sa loob ng 3 araw o 4 na araw na paghuhugas ng paa at pagpapainom sa ating lahat. Wala pa akong nakikitang gumagawa ng ganon sa mga taong kinalugdan ng banal na Espiritu, kundi ang ating mahal na Apo lamang. At nawa po lahat ng mga ginagampanan niya para sa ating lahat ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Huwag ho nating itanim sa ating isipan o kalooban na yun ay tungkulin niya para sa atin. Hindi ho. Ginagampanan ho yan ng mahal na Apo para sa pagtupad sa kanyang misyon bilang siya ay naaatasan ng banal na Espiritu. Kaya huwag po nating abusuhin ang ating mahal na Apo sa bilang pagkatao. At nawa po yung mga nagpapatotoo ng kaganapan na ginagampanan niya ay siya rin mismo ang magsabuhay o magpakita o kakitaan
na siya ay tunay na nananalig at nagmamahal, nananampalataya sa ating mahal na Apo. Dati ho, hindi ako pala mention ng Apo o mahal na Apo, hindi ho. Kasi simula nang ako'y maging alagad o nahirang na alagad, hindi ko po siya tinignan bilang tao. Dahil kung iyon po ang paiirali natin, malamang sa magkakasala pa tayo, nagkakasala. Dahil kung ang titingnan natin ay tao sa tao, hindi po tayo makakasadsad ng pagtupad sa mga misyon ng bawat isa. Nawa po lahat ng mga nagbibigay ng mga pag-aatas sa sino man ay siyang mismo ang kakitaan ng pagtupad. Totoo po yung kasabihan na kapag nalayo o nawala ang isang bagay o isang tao sa iyo, ay noon mo makikita ang kahalagahan. Dahil tayo po dito, lalo yung mga araw-araw na nagpupunta dito, immune na po tayo doon sa mga pangyayari. Not like doon sa mga taong nanonood lang sa internet o nakasubaybay lang po. Nakikita nila yung mga kaganapan sa loob at labas. Marahil po kaya lang din pinahintulutan ng ating mahal na Apo na magmisyon sa labas ay para din po makita niya, umadama niya ang mga taong nasa labas, hindi lang dito sa loob. Kaya po siguro nagkakaroon ng misyon ng gano'n ang mga nagpapatupad ng banal na salita. At siguro po, iyon ang dapat natin gawin. Kung ano yung ang ipagsigawan natin, sa buhay natin ay yung mga nagagawa sa atin ng mga kinalugdan o ng mga alagad. Huwag po yung kung ano yung mga nagagawang kamalian. Dahil kung sa tuwin na ang titingnan natin ay ang kamalian ng bawat isa, hindi po tayo makakatungo sa dapat na tunguhan ng kabanalan. Tayo po ay magkakapatid o magkakasama sa isang samahang ganito dahil ang pinag-aaralan po natin ay kabanalan. So, iyon po ang dapat na mamuhay sa atin. Ang dapat na itanim sa ating isip at kalooban. Kung bawat isa naman po sa mga alagad ay hindi magkakakilala o kung sino man sa mga kinalugdan ng Espiritong Banal, hindi po magkakakilala yan. Subalit, dahil po sa isa ang naghahirang, nagkakadamahan po, nagkakaalaman. Sa tingin lang po, nagkakaintindihan na. Kaya sana po tulad din nung nagsalita kahapon na tigilan na po yung mga tirahan. Dahil ala naman po tayong dapat tirahin dito dahil kabanalan po ito. Ang ipaglaban po natin dito ay yung paano tayo magiging mabuti. Yung paano ang pag-ibig sa isa't isa ang umiral. At yung pong mga personal na pamumuhay ng bawat isa, wag na po nating isama dito yun. Wala naman po tayong pakialam sa mga personal na buhay ng sino man sa atin. Dahil hindi po tayo nagkasama-sama dito o pinag-isa dahil sa mga personal natin. Wala pong personalan dito, kundi puro kabanalan lang. At yun na lamang po. At magandang umaga po, mga kapatid. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Totoong-totoo po yung sinabi niya na kung tatanawin po natin ang mahal na Apo Conching na bilang tao lang, wala tayong matatanggap. Totoo po yun. Ang tingnan po natin kung paano po nagsakripisyo ang mahal na Apo Conching. Kung gaano po siya nagpapakasakit sa tuwina sa atin na para handugan tayo ng mga banal na salita.
Iyon po ay damhin natin, huwag po tayo gawin natin siyang bilang tao. Sa totoo lang po, pag tinignan po natin bilang tao si Apo, ala po tayong matatanggap sa ating mga sarili. Kami po, sa totoo lang na mga hinirang, kami din po ay dumadanas ng iba't iba't pagsubok. Subalit kung alam po namin na hindi na marapat na idulog sa mahal na Apo Conching, hindi na po namin binibigay na pabigat ang aming mga sarili dahil alam na alam po namin na talagang hindi po maliit ang gampanin ng mahal na Apo Conching. Talaga pong napakalaki po yung ipinagkaloob sa kanya ng Ama para ibahagi sa atin lahat. Isa pa pong tatawagin ko, isang kapatid kong alagad na si kapatid na Per. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Ako po ay hindi magbabahagi, kundi ako po ay mananawagan. Sana po yung mga may sasakyan, pakiano lang po yung may mga sasakyan dyan, lalo na po yung may sasakyan tricycle o kaya scooter. Kung halimbawa po tayo ay pumaparada, wala naman pong masama na paparada tayo, ano po? Sana po kung medyo masikip, na kumasya po yung sasakyan, tricycle man siya o scooter man siya, sana po pag alis natin, mag-ingat naman po tayo ng konti upang hindi po tayo nakakadisgrasya ng ibang sasakyan. Kasi po, habang panahon na po, simula po nung kami naglilingkod dito, nung ang sasakyan ko pa po ay Innova, puro ganot-ganon na lamang po ang nangyayari. Lagi pong may tama, nakaparada ng maayos, hindi naman po nakabalagbag kung ako'y pumarada. Lagi pong magkaroon lang po tayo ng concern. Tayo po ay magkakapatid sa espiritu. Tayo po ay iisa ng layunin. Kami naman po, sabi nga ng bawat isang alagad, kami po ay pinagtitibay na ng Ama at nagsusumikap na magtibay. At kami po ay umuunawa, nagpala kami. Sana naman po, sa mga may sasakyan, lahat po tayo allowed po na pumarada. Basta maluwag. Yun nga lang po, magkaroon naman po tayo ng konting concern sa bawat isang may sasakyan. Na kami nga po dito, lingkod ng Diyos, ang sweldo po namin ay 30 days, isang buwan. Tapos po kung ganong may po sa mga ibang may sasakyan. Maraming salamat po at yun lamang po, nawa po ay manawaan ninyo at huwag po kayong magdamdam. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Totoo po is Malipampang. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po kayo. First po niya kami na pumunta sa lugar na to. Una pong nangyari sa anak ko, nung siya'y batang 2 buwan,